Hi guys! Paano nga ba ako nakapasa sa employer's interview? Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, i-share ko nga sa inyo yung paano ako nakapasa sa aking employer's interview. At dito na nga ako ngayon sa aking employer at napakaswerte ko kasi mababait sila guys. At paano nga ba? Ba't ganun eh? At ano nga ba yung sinagot ko, bakit ako na-hired? So, i-share ko sa inyo guys, mag-asawa sila yung nag-interview sa akin. So, nasa sasakyan sila. Medyo yung English nila parang medyo nag-iisip muna ng itatanong. Tapos medyo lang sila, pero naintindihan ko naman. So, yun nga, yung tinanong sa akin, mukhang mababait sila kasi tapos yung amo kong lalaki, mahaba yung buhok, tandang-tanda ko talaga, mahaba yung buhok niya hanggang dito, tapos parang medyo kulot-kulot. Tapos ganun din yung babae, mahaba din yung buhok hanggang dito, tapos kulot-kulot. At nasa sasakyan nga sila nun guys. So ayun nga, grabe, syempre yung kaba natin, di ba? Syempre pag una pa lang interview natin, di ba? Employer's interview. So, pangalawang employer's interview ko to, tsaka ako na hired. So, yung alam nyo guys, yung pinaka na-hired talaga ako, na alam ko na na-hired ako dahil sa tanong na ibibigay ko sa inyo, yung isasagot nyo. Kasi tinanong ako kung ilang years daw ba yung gusto kong magtrabaho dito sa Hong Kong. So, alam nyo, sa kakapanood ko ng mga nagbablog dito sa YouTube, nag-a-apply pa lang ako, lahat yata ng vloggers na mga nagbablog about dito sa YouTube, na panood ko na din silang lahat. So, syempre ako, nag-start na din ako mag-vlog about sa pag-a-apply ko. Simulang pag-apply ko hanggang sa nakarating dito, lahat ng process na pag-a-apply ko dito sa Hong Kong is na-i-vlog ko na guys, hanggang sa dito, everyday nag-a-upload ako. So, yun talaga yung pinaka-secret na tanong na naisagot ko, dahil nga sa tips na nakukuha ko din sa mga kapwa ko nagbablog about sa YouTube, about sa employers hired, kung paano ka ma-hired. So yung tanong sa akin, sabi, ilang taon ang gusto mong magtrabaho dito sa Hong Kong? So ang sinagot ko guys, ma'am, sabi ko, as long as you want me to be your helper, as long as you need me, and as long as I'm healthy, even it's 5 years or 10 years, yun yung sabi ko, even if 10 years or 5 years, it's okay for me. Sabi kong ganun. Sabi ko dahil ako ay isang single mother at ako lang yung nagsusupport sa mga anak ko. Sabi kong ganun sa financial. Kaya yun talaga guys, yung sinagot ko na alam niyo yung reaksyon nila, yung tumango-tango talaga silang dalawa. Oo, as in. Tapos yung huling mga tanong nila, sabi nila, ano daw yung gusto kong itanong about sa kanila. Diyos ko, nagmali-mali pa ako doon. Alam mo ba yung mga sinagot ko? Sabi ko, what is your name? How old are you? Mga pang personal yung tinanong ko, hindi pala pwede yun. Diyos ko, pinagalitan ako guys ng broker ko ni Ma'am Elise. Pinagalitan talaga ako. Tapos sabi ganun, dapat daw, hindi daw ako nagtatanong ng ganun. So yung daldal ko daw. Dami ko daw tanong. Sabi yun, habang nag-uusap kami, nagbi-video call, ang dami ng ni Ma'am Elise sa akin, message sa WhatsApp. Pinapagalitan na ako. Naku, Diyos ko, yun talaga yung hindi ko talaga makalimutan guys. Tapos syempre parang naisip ko, sabi ko, patay, bagsak na naman ako nito. Sabi ko ganun, pangalawang employer's interview ko na yan. Tapos nag-message, nagbabay-babay na. Sabi sa akin ng amo kong babae, sabi niya, hindi ko yan pwedeng masagot kasi hindi yan pwede confidential. Kaya yun, sabi ko, sorry ma'am, tapos nag-sorry ako, tapos tumawa lang din siya, tapos tawa. Tapos yun na nga, nagbabay-babay na, nagbabay-babay. Tapos, yun nga, sabi sa akin ni Ma'am Elise, pagkatapos nun, sabi sa akin ni Ma'am Elise, you are, pero ang dami niyang message, ang dami niyang
ang galit sa akin, pinagalitan muna ako. Tapos sa kanya sabi niya, you are 90% confirmed. Sabi niya ganun, pero hindi pa talaga sure na makukonfirm ako. Sabi niya kasi maghahanap pa daw yung employer ko ng bagong dito daw sa Hong Kong yung hinahanap nila, yung malapit lang na Pilipina din na katulong kasi nga urgent, nagmamadali nga daw. So yun nga, kaya hihintayin ko daw mamayang gabi kasi hapon yung interview ko, yun mga alas 3 ng hapon. So sabi, hintayin ko daw yung mamayang gabi daw yung kung 100% na i-confirm ako or hindi, hanggang kinabukasan daw hintayin ko daw kung i-confirm nga talaga ako o hindi, or may mahanap silang iba. So yun, siyempre lungkot-lungkutan na naman tayo at inaisip ko talaga, sabi ko, naku, bagsak na naman siguro ako nito kasi as in pinagalitan talaga ako ni Ma'am Elise, kaya sabi ko parang nawala na naman ako ng pag-asa. Tapos sabi ko, naisip ko na talaga, sabi ko kinabukasan babalik na lang ako talaga sa Middle East, babalik ako doon sa agency namin kay Ma'am Rose, agent po na napagpunta sa Kuwait. Kasi sabi ko, grabe ang tambay ko na guys, 8 months na akong tambay sa Pilipinas. Tapos wala na kaming makain, wala nang kapera-pera. Diyos ko, ang hirap talaga. Kaya sabi ko, ayoko na talaga. Gusto ko, balik na talaga ako ng Middle East. Pag hindi pa talaga to ako natanggap dito, sabi ko ganun. Yun talaga yung inano ko. Tapos nagdasal talaga ako sa Lord, ibigay mo lang sa akin. Sabi ko ganun yung ito lang talaga na kung dito ba talaga ako sa Hong Kong or babalik akong Middle East, kasi last na talaga yung chance na yun, sabi kong ganun. Kung hindi pa talaga ako makapasa dito, hindi pa ako matatanggap dito, sabi kong ganun, babalik na talaga akong Middle East guys, as in i-message ko na talaga si Ma'am Rose, yung agent ko sa Kuwait, babalik na talaga ako. Tapos alam nyo, ang gulat ko talaga, nagising ako ng madaling araw. Kasi syempre natulog na ako, kakahintay ng chat ni Ma'am Elise sa WhatsApp. Kakahintay na, sabi ko, kaya, matanggap kaya ako, hired kaya ako, Diyos ko, nakatulog na ako guys, kakahintay, tapos wala, di na wala, parang, sabi ko, wala na, hayaan mo na. Nagising ako nung madaling araw, kasi nga naiihi ako. Tapos, maya, tiningnan ko yung cellphone ko, may message sa WhatsApp. Tapos, Diyos ko, iyak-iyak talaga ako guys. Alam mo yun, sobrang tuwa, sobrang saya ko. Iyak-iyak talaga ako kasi nabasa ko. Alam mo yung sabi ni Ma'am Elise, I'm happy to tell you, you are confirmed. Diyos ko, sabi sa'yo. Grabe talaga, sobrang saya ko talaga guys. Yan, sinishare ko sa inyo talaga. Yun talaga yung tips na isasagot nyo pag may interview kayo, na ganun yung tinanong sa inyo about sa ganun. Yun ang isasagot nyo guys, kasi talagang yun ang hinahanap kasi nila, yung pangmatagalan. Yun lang talaga guys, kaya sobrang happy ko. Ayan, ngayon dito na ako. O diba, sobrang bait nila. Syempre, minsan, pinapagalitan ako. Syempre, may mali tayo kasi wala pa akong isang buwan. 2 days na lang magwa 1 month na ako sa 9. Ang date pa lang ngayon 6, diba? October 6 pa lang ngayon. So, sa October 9 pa ako magwa 1 month. O, diba? Siyempre, araw-araw meron akong mali kasi hindi naman tayo perfect, diba? Pero paunti-unti, pa isa-isa na lang yung mali ko, ganun. Pero nung mga unang araw at saka mga linggo, guys, Diyos ko, dami-dami kong mali. Pero syempre, lahat yan hindi pa natin alam, diba? Syempre, habang tatagal tayo ng tatagal, so, memorize na natin lahat ng mga gawain dito sa mapaperfect na natin. Hindi na tayo mapapagalitan. Ginagawa ko talaga yung best ko, guys. Kasi ito na talaga yung last na hiningi ko kay Lord talaga. Thank you so much, Jesus. Ayan lang, guys. Yung share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo sa mga vlog ko. At syempre, huwag nyo naman kalimutan i-subscribe ako at i-like dyan. Mag-comment kayo kung ano pang gusto nyo isusunod ko na topic. Ayan. Thank you so much for watching always. Thank you sa support nyo. God bless sa atin.